Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, balikan lang ho natin itong hindi ko lang mapalagpas ito eh. Naalala ko bigla, sabi ko, umagawa na sa utak. Hoy, putik, parang hindi ko pa na-content yung pang babara, pang susupalpal, pang soplak, pagdurog ni Kated Pailon dito kay Cardema, dito ho siya Duterte Youth Party List siya. Bakit nga ba Duterte Youth Party List yan? Bakit youth ang nakalagay? Mga youth ba miyembro niyan? Mga puro senior citizen ng miyembro niyan, mga kababayan. Kasi mga kababayan, ito nga hong Duterte Youth Party List, although panalo sa boto, suspendido ho para sa proklamasyon ng COMELEC sa party list nila dahil sa iba't ibang kadahilanan ho. At may nakabinbim palang case ito noong 2019. So ngayon nagbanta itong si Cardema, itong ng Duterte Youth Party List, ito yata pinuno nito eh. Pakinggan ho natin yung pagsoplak, pagbara, pagdurog ho ni Kated Pailon dito sa Duterte Youth Party List na ito. Pakinggan natin ha. Itong iyong official statement kahapon. Alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part ha. Ito. Babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako ba? Ito, babasahin ko. Sinasabi Okay, ko... maliwanag ha. Nililiwanag nito si Kated Pailon pag nag-interview to, minsan may halong mati ito eh. May halong... Hindi mo alam eh, minamati ka na pala, ha? Kasi ito si Kated Pailon, tinanong niya muna yung chairman ng Duterte Youth Party List, si Cardema. Ikaw ba gumawa nitong statement na to? Oo daw. Ano nga ba yun? Pakinggan natin. Waitin natin. Itong iyong official statement kahapon. Alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part ha. Ito. Babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako ba? Ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Ayan ha. Kasi sabi rito sa title, Duterte at Party List may babala sa COMELEC matapos ipagpaliban ng kanilang proklamasyon. May nalalaman daw katiwalian sa Congress. Etong si Chairman Duterte Youth Party List, si Chairman Cardema, na kung saan pag di raw sila naproklama, may sasabihin daw siyang mga katiwalian kung paano magkapera dyan sa loob. Sabihin may kondisyon. Ibig sabihin, kapag naproklama kayo bilang party list, Duterte Youth Party List, pinayagan na kayo, hindi na kayo suspendido, anong ibig mo sabihin? Magiging sikreto na lang to pang habang buhay. Wala pa raw siyang pakialam doon sa mga pamimera ng Congress. Busy daw sila sa pakikipaglaban sa kalaban ng gobyerno. Ano yun? Tama sabi ni Aisha Sigere. Diyan ka lang pala nakatutok eh. O sa mga NPA, dapat nagsundalo ka. Di ba? Para doon ka lang sa gubat, huwag ka na umalis. Magabang ka na magabang na NPA doon. Bahala ako nung gagawin mo sa kanila. Pakinggan natin si Kated Pailon. Napagod sa school? Dali, napagod daw sa school. May ads. Commercial pa. Yes po, sir. Sa akin Okay. po yan. Dahil totoo Okay. po yan. Opo, sige. So ganito po,
Ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga informasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinroklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi, sir. Ginagawa na. Ang mahirap. Ito ako, linawin lang natin mga kababayan, mga kanalays. Pro administration ako. Pro PBBM. Pero hindi ibig sabihin sa isang ahensya kapag may katiwaliang nangyayari, at ang presidente, si Pangulong Bongbong, okay ako doon. Hindi ganun. Anti-corruption ako sa ganyan. Ang problema kasi rito sa mga ito, binubulgar lang nila ang nalalaman nila. Depende kung sino ang presidenteng nakaluklok or nakaupo. Kasi bakit? Kung totoo yung sinasabi ni Mo Cardema na nagkakaroon ng pera dyan sa Congress, dyan sa Kamara, about sa mga decision making, huwag mo sabihing nangyayari lang yan sa panahon ni PBBM. Ha? At nung kay Digong, at nung kay Ninoy, at nung kay Gloria, kay Erap, at sino man presidente, hindi nangyayari yan. Ha? O bakit kinakailangan pa magkaroon ng kondisyon bago sabihin ng nalalamang katiwalian? Kung talagang sapat ang ebidensya mo, kahit sino masagasaan mo dyan, ba't di mo ilabas? Ba't di mo ilabas? Oh. Kasi di ba may mga nagsasabi, bakit confidential pan lang ni BP Inday Sara ang iimbestigahan? Dapat imbestigahan lahat. Ako okay ako dun eh. Paano maiimbestigahan yung ibang ahensya kung wala naman naghahatag ng ebidensya? Bakit iimbestigahan yung mga iba't ibang ahensya kung wala naman naghahatag ng ebidensya? Kay BP Inday Sara Duterte kasi may nag-file ng impeachment. Yung mga hinahatag na ebidensya na masasabi nila nagkaroon ng graft in corruption sa OBP at DepEd at iba't ibang issue pa about kay BP Inday Sara Duterte kung ba't kinakailangan ma-impeach trial to or ma-impeach. O ngayon, ito na. Kung may alam kayo, ba't di nyo ihatag ang mga ebidensya? No. Para maimbestiga ng ahensya na alam nyong may korupsyon. Ngayon, kung may alam ka, ba't di mo ihatag? Kung matibay ang ebidensya mo. Ba't kinakailangan pang may kondisyon na kapag hindi ka naproklama, hindi naproklama yung party list, sasabihin nyo para magkapera dyan. Ba't di mo sabihin ng walang kondisyones? Kung talagang para sa taong, para sa bayang ka. Kaya sabi mo, wala kaming pakialam dyan sa pamimera nyo. Congress, nakakonsentrate kami sa kalaban ng gobyerno. Ano tinutukoy mo? NPA. Bakit? Ang gobyerno ba, hindi rin ba kalaban ng korupsyon? Kung may alam kang nangyaring korupsyon, ba't di mo ihatag? Pokrito rin to eh. Isa ka pa eh. Ba't di mo ihatag? Kasi kung may mga nalalaman kayong korupsyon sa ahensya ng gobyerno, ba't di nyo ilabas? Ha? Pati nyo ilabas. Para magkaroon ng investigasyon dyan. Kasi kung magkakaroon ng korupsyon sa ahensya ng gobyerno, antay kami dyan. Antay ako dyan. Oh. Hindi naman ibig sabihin pag sinusuporta mo ang isang presidente, ibig sabihin, sa lahat ng ahensya kahit may korupsyon, panig kami. Hindi ganun. Bobo ba kayo? Ha? Gawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero Wag nyo nang gawin dahilan ang isang batas na alam nyo hindi uusad para mapansin kayo. Naintindihan mo, Cardema? Huwag nyo nang gamitin ang isang issue, isang batas na kung saan alam nyo hindi uusad, alam nyo hindi mapapaboran. Dahil pinakikailaman din ng iba't ibang relihiyon yan. Ayaw nila ng bitay. Huwag nyo nang gamitin yan para may maboto kayo lagi ng taong bayan. Ha? Kasi, kahit ba walang bitay, kahit walang death penalty, magkakaroon naman ng kaparusahan dyan eh. Makukulong yan. Di ba sabi mo may alam ka?
Ihahatag mo, sasabihin mo kung paano magkapera, ganito, ganyan sa mga decision making. Ba't di mo ilabas yan? Kahit ba walang bitay, magkakaroon naman ng tamang parusa dyan eh. Ba't di mo ilabas? Style mo. Ha? Yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan. Yung sinasabi mo raw na death penalty sa mga korupsyon, panukala yun. May gusto kang isulong na isang batas, buhayin ng death penalty. Tama, panukala yun eh. Ito, ini-expose mo eh. Ba't di mo i-expose yan kahit walang bitay? Bitay lang ba ang pwedeng maging hatol sa korupsyon? Marami namang ibang bagay pa. Di ba, may mga nakukulong naman politiko dyan na nakulong dahil sa korupsyon, dahil sa Grab, Jinggoy, Bong Revilla. Madami Ba't di mo ilabas? Hindi yung ang hilig mo kasing ang hilig mong pagpasikat, magbobola-bola dyan ng mga salitang Pati kanin nyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Oh. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. So palpal ka rito ni Katid eh. Barado ka rito eh. Durog ka rito. Na-checkmate ka rito eh. Ha? Baka nakakalimutan mo bago niya itanong yan. Tinanong niya muna, kinonfirm niya muna sa'yo. Ito bang pahayag na ito ay galing sa'yo, Chairman? Opo, totoo po yan. Akin po yan kasi totoo po yan. Ano nangyari sa'yo rito? Parang nalunok mo na yung dila mo. May alam kang korupsyon, may alam kang katiwalian. Kinakailangan maproklama muna ang party list bago nyo, pag hindi naproklama ang party list nyo, tsaka mo i-expose. At pag naproklama na, hindi mo na-expose. Actually, sinabi mo lang ngayon yan dahil hindi naproklama ang party list nyo. Dati wala ka naman sinasabing ganyan. Ba't di mo sabihin? At yung sinasabi mong wala akong pakialam sa mga pamimera nyo dyan. Busy kami sa kalaban ng gobyerno. Tanungin kita, ang corruption ba hindi kalaban ng gobyerno? Nakatutok ka lang, tama si Aisha, nakatutok ka lang na nakatutok sa NPA. Wala ka nang pakialam sa ibang issue eh. Di ba dapat kapag isa kang politiko, isa kang nakaluklok, nakaupo sa pwesto sa gobyerno, di ba dapat flexible ka? Pati isip mo, dapat bukas sa lahat ng problema eh. Kaya tama sabi na Aisha, magsundalo ka na lang. O sa gubat, mag-abang ka ng dumapa ka doon. Mag-abang ng NPA. Bahala ka anong gusto mong gawin sa kanila pag nakita mo. Style nyo kasi, bulok eh, no? Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Ayan na. Ganito na lang po para mabilis ang statement. Ano indikasyon ng pag gumaganon? Anong ano yun? Ay, nako. Try natin. Anong palusot niya? Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military
Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, Sorry, Meds po. sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong... Hindi. Iba kasi yung haka-haka na malamang may korupsyon yan. Hindi ka tulad sa sinasabi mo, may alam ka eh. Sasabihin mo kung paano magkapera sa mga decision making, mga ganyan-ganito. Ibig sabihin, alam mo kung paano, mayroon kang hawak na ebidensya. Kaming mga netizen dito sa social media na ganito-ganyan, haka-haka eh. Alam mo yung kahit iniisip namin may korupsyon dyan, wala kami hawak na ebidensya eh. Paano mapapatunayan? Hindi ka tulad ng klase ng pananalita mo. May hawak ka eh. Ganun ang dating ng salita mo eh. Ba't di mo i-expose? Ha? Ba't di mo i-expose yun? Namati ka lang ni Ted Pailon eh. Ni Kated eh. Pinalulusutan mo eh. Oh. Ngayon, di mo masagot-sagot ng diretso. Wasting time to mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pansamantalangin yung lingkod. Ulo. Bye-bye po.